Panganay po naming kapatid, si Pastor Bong Castillo na nagpapastor sa Steinbach, Canada. Amen. Siya po ay nagkasama po sila sa Imos, Cavite, na nag-work po doon. Amen. Under Pastor Abs. Si Pastor Abs ay kapatid po ng mother ko po. Amen. Halos sila po yung magkapatid. Nag-work po sila doon. Naging close sila. At ako'y nagagalak dahil yung kuya ko po, kung ramdaman namin yung presence ni Lord, yung atmosphere, ang ganda yung pag-worship. Amen. Hali yung decoration natin dito. Sabi ko kay Sir Rosas, ang ganda ng decoration, parang minamis. Ano? Minamis, sama ba? Pero bigyan natin ng papurit pagsamba ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. So tinatawagan ko po ang aking pamilya. Gusto ko rin po ipakilala ang kanilang pangalan. Ang aking pong may bahay. Praise the Lord. Amen. Amen. Ay, pasabo. Pero hindi na pwede sis dahil yung mga anak namin puro mayayaman. CS sila lahat. Sabi ng doktor namin, pwede pa naman yung pang-apat. God, we want to glorify God in our life. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sige, come on, dagdagan natin ang ating palakpak. Hallelujah sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So mga anak, halina kayo, praise God, at magandog tayo ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Halika na. Praise the Lord. Sabi nga, tatlong Maria. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Magandog po kami ng awit papuri po sa Diyos na buhay. Amen.
Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige, sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Come on, itaas natin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Habang tayo po'y tumatayo, praise the Lord. Hallelujah. Can we worship the name of Jesus? Hallelujah. Can we open our mouth? Hallelujah. And worship the name of our Lord Jesus. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Feel the Spirit of the Lord is here. Amen. Ramdam ko na yung Espiritu ng Diyos ay nandito. Kumikilos sa ating pong kalagitnaan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, praise the Lord again. Gusto ko pong pasalamatan. Hallelujah. Si Pastor June and family. Thank you so much, Pastor June. And all the leaders of this church. Amen. Hallelujah. Nag-approve na ako po ay maging a guest speaker in your church anniversary. Ito ay nakaukit na. Amen. Na sa history na naging kabahagi po kami sa inyo pong church history for 22 years church anniversary sa iglesyang ito. Amen. Salamat at ganun din sa lahat ng mga kapatiran na nandito. Maraming pong salamat. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito, praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to hear the word of the Lord? Lahat ng ready na makinig ng salita ng Panginoon, magsabing Amen. Lahat ng mga Ilocano, magsabing madaydayaw, tiapo. Oh, adugayam na Ilocano dito eh. Praise God. So salamat po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ang inyong pong team, mga kapatid, ay groweth fitly framed together. Fitly framed together. Napakaganda po ang inyong pong team, mga kapatid. So if you have a Bible with you, open with me in the book of Isaiah 43:19. Praise the Lord. Isaiah chapter 43 verse 19. Amen. Lahat ng nakakita na magsabing Amen. Praise the Lord. So kung wala kayong dala na Bible, pwede kayong tumingin sa pader. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dito po yung salita po ng Panginoon. Praise God. Isaiah 43:19. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, go. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make way in a wilderness, a rivers in the desert. Amen, hallelujah. So this morning, praise the Lord, I would like to preach about, amen, get ready for your next season. Sabihin natin lahat, get ready for your next season. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, naibasa na po ang iyong mga salita sa umagang ito. Ihanda mo, Diyos, ang aming mga puso, ang aming pisipan, bilang sisidlan ng iyong mga salita. Punuhin mo kami, Panginoong Diyos, palakasin mo kami. Pagpalain mo ang bawat isa, ibuhos mo ang banal mong Espiritu, Panginoong Diyos, para mapuno kami ng banal mong Espiritu na kami po'y uwi. Panginoong Diyos, na may kalakasan, may pagpapala at may repressing sa aming mga buhay. Alam mo, Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa, ikaw lang po, Panginoon, ang makapagtutugon po ito. Salamat ng marami. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen and amen. Sabihin natin lahat, get ready for your next season. Hallelujah. Bago kayo makakaupo, kamayan nyo ang iyong katabi at sabihin nyo sa kanya, mas maganda ka ngayon kaysa kahapon, mas gwapo ka ngayon kaysa kahapon. Amen. Tumawa po sila, parang hindi sila naniniwala, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So God bless us all. We may be seated. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So get ready for your next season. The word season is often used metaphorically to describe a period of life, such as a season of growth. Amen. Hallelujah. Alam niyo, praise the Lord, may panahon, praise God, na, hallelujah, pag sinabi natin growth,
Amen. Kung may panahon na konti po ang ani ngayon, praise God, may panahon din po, praise God, na mayroon pong magandang ani or malalagong pag-aani, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. When we say season, mga kapatid, it is a season of transition. Praise the Lord. When we say transition, it's time to moving and changing. Praise God. Ito yung panahon na kailangan mong mag-move. Hallelujah. Kailangan na may pagbabago. Dahil pag wala pong pagbabago at pagkilos, mga kapatid, hindi mo malalaman, praise God. Amen. Hallelujah. Na ikaw ay nasa susunod na season sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. When we say season, it is a season of success. Yes, may mga time you are failed. May mga time you are broken heart. May mga time na nasaktan ka. May mga time na na-down ka. May mga time na naghirap ka. May mga time na umiyak ka. Pero mayroon ding time or panahon, we call this a season of success. Amen. May panahon, hallelujah, ikaw ay maging success sa buhay. Amen. And when we say season, a season of blessing. Praise the Lord, hallelujah. May panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos financially. May panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos materially. May panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos emotionally. May panahon na hallelujah, ikaw ay pagpapalain ng Diyos spiritually. Amen. And when we say a season of healing or recovery. Hallelujah. Yes, hindi lingid. Ikaw, ako, tayong lahat, may mga dumating na karamdaman na parang hindi natin malalagpasan. Amen. May makaramdaman na akala natin hindi nagagaling. Ilang gamot, ilang doktor, mga kapatid, ilang hospital ang napuntahan natin, mga kapatid, parang walang kagalingan. Amen. Parang walang recovery. Pero tandaan mo ito, kung may season na nagkasakit ka, kung may season na kinapitan ka, karamdaman na ito'y napakabigat na karamdaman, tandaan mo ito, maging tapat ka lang sa Panginoon, magpatuloy ka lang sa Diyos na buhay, dahil mayroon ding season of healing and recovery. Amen. Ngayon pa lang, hallelujah, habang nag-worship ka dyan, gagaling ka sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Come on, dagdagan mo yung pagsamba, pag-worship sa Diyos na buhay. Yes! Hallelujah. And when I say, get ready for your next season, I encourage this church to prepare mentally, emotionally, spiritually for what is coming. Hallelujah. Ngayon pa lang, dapat inihanda mo na yung mental mo. Hallelujah. Yung emotion mo. Yung spiritual life mo sa darating na season. Amen. Hallelujah. So it means stay open to new opportunities and changes. Kailangan bukas ang iyong isipan. Bukas ang iyong puso sa mga pagbabago. Sa mga opportunities na darating, baka lalagpas yung opportunity na yan dahil hindi ka open-minded, mapapakawalan mo yan. Sayang! Sayang! Kaya kailangan open-minded tayo sa mga opportunities at changes, mga kapatid, and being ready to grow. Handa na ba itong church na ito na lalago? Hallelujah. Sabi ni Pastor June kahapon, Pastor Don, hindi na kami kasya sa church. Hallelujah. Masikip na kami. Hallelujah. Mas lalo pa kayong sisikip. Mas lalo pang lalago ang iglesia ng Diyos. Ang tanong, ready na ba lahat sa paglago ng gawain ng ating Panginoong Diyos na buhay? Ang tanong, ready nga kayo, pero ang tanong, ready ba kayong mag-sacrifice? Ready ba kayong mag-ambag? Ready ba kayong magbigay? Ready ba kayong sumuport? Ready ba kayong magbigay ng financial para sa gawain ng Panginoon? Kailangan magiging ready tayo. Amen. Being ready to grow. Adapt for the next stage of your life. And in this church, mga kapatid, naniniwala ko na mayroong magandang plano ang Diyos sa iglesia ng Diyos. Sa UPC Alaminos, Laguna.
Amen. At ang bawat isa sa inyo, may magandang gagawin ang Panginoong Diyos sa buhay at pamilya nyo. Maniwala ka lang, sumampalataya ka lang sa Diyos. Lagi ka lang manalangin, mga kapatid, dahil mayroong magandang gagawin ang Diyos sa iglesyang ito at sa bawat isa sa inyo. Amen. And if you are ready, listen for the number one. Stop mourning over what God has finished. Stop mourning over what God has finished. Wag kang magluksa sa natapos, hallelujah, ng Diyos, na tinapos na ng Diyos. Wag kang malungkot, wag kang magluksa sa mga tinapos na ng Panginoon. Amen. May mga pintuan, mga kapatid, na nasara. Hindi dahil nabigo ka, kundi tinapos na ito ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tinapos na ng Diyos ang kabanatang iyon, ang iyong buhay. Amen. At mayroon ding mga pintuan na binuksan ng Diyos for another chapter of your life. Amen. At tandaan natin, may mga pintuan na sinara ng Panginoon. Tinapos niya na ito. Maybe siguro yung love life mo na yan tapos na. Maybe may mga negosyo kayong nagsara. Hello, may mga career, may mga trabaho kayong huminto na. Amen. Alam niyo siguro ang ibig kong sabihin, may mga tinapos ng Panginoon, sinarado niya na yon. At tandaan natin, huwag natin ubusin ang oras natin. Nabuksan yan, sinara na ng Panginoon. Huwag natin ibigay ang lakas natin at oras panahon sa pintuan na yan. Open your heart, open your mind. May mga pintuan na binuksan ng Diyos para sa iyo at para sa bawat isa sa atin. Bakit mo ubusin yung oras mo sa pintuang sarado, kung may mga pintuan naman na binuksan ng Panginoon para sa iyo? Amen. Hanapin mo yung pintuan na bukas para sa iyo. Dahil pag ito, hallelujah, ay binuksan ng Diyos, walang sino man ang makapagsasara yan. Walang sino man ang makakapigil na yan. Walang sino man ang makakadlag sa iyo sa pintuan na binuksan ng Diyos para sa iyo. Can we clap our hands to the Lord? Amen. And remember, hindi ka makakapasok sa bagong yugto ng iyong buhay habang may pit mong hinawakan ang nakaraan. Hello? Hindi na natin may balik ang nakaraan. Hindi na. Nakaraan na yon. Pastor, may sugat ang nakaraan. Sugat lang yan, pero nakaraan na. Pastor, mabigat. Pastor, mapait. Pastor, mahirap. Maka-move on. Tapihin mo yung katabi, mag-move on ka, brother. Mag-move on ka, sister. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pa may balik ang nakaraan. Paul said in Philippians 3:13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. Paul teaches us, while we can learn from the past, we should not live in the past. Because past is past. Sabihin natin lahat, past is past. Ang mahalaga ngayon, praise the Lord, ang ating pong hinaharap. Hindi po yung nakaraan. Mas mahalaga ang hinaharap kaysa yung nakaraan. Dahil yung nakaraan na. Yung hinaharap, nandyan pa. Nandyan pa yung hinaharap. Amen. Hallelujah. That's why we have hope in the future. Our future is filled with hope. Amen. Tandaan natin, yung ating hinaharap, ang dami pong hope, ang dami pong pag-asa. Yung hinaharap natin, hindi lang natin nakikita, ang daming pagpapala, ang daming inihanda ng Diyos na blessing, ang daming inihanda ng Diyos na pag-asa sa ating hinaharap. Amen. Hello. Andyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Kaya kung hindi ka mag-move on, always yung past ang nasa isipan mo.
praise the Lord, hindi mo makikita yung napakalaking pagpapala ni handa ng Diyos sa hinaharap mo. Amen. Amen. Kaya that's why when God ends a season, it's not rejection, it's a direction. Hallelujah. Kaya pag hininto ng Diyos yung season na yan, praise the Lord, it's not rejection, it is a direction. Hallelujah, mayroon pong redirection ang Panginoong Diyos. Hallelujah, noon mga kapatid, ito yung bagay na hindi ko maunawaan. Hallelujah, mayroon akong naging girlfriend for 5.5 years. Akala ko siya na ang makakatuluyan ko. Akala ko siya na ang magiging partner ko sa ministry. Akala ko siya na, amen, ang aking pong makakasama habang buhay. Pero nung naghiwalay kami, mga kapatid, alam nyo, yung ma-broken heart sa pag-ibig, napakahirap. Makaka-relate sa mga nakaranas, sister. Amen, hallelujah. Kung maranasan nyo lang, ma-broken heart. Ako, naranasan ko, sister. Ma-broken heart. Muntik akong tumalon sa overpass sa Estrella, sa EDSA. Amen, nung dumaan po yung train doon, parang gusto ko nang tumalon. Hindi ako makatulog. Amen, pumayat talaga ako. Amen, napakasakit dahil doon umikot ang aking buhay. Amen, akala ko siya na. Akala ko siya na ang papakasalan ko. Akala ko siya na talaga ang maging kabiyak ng aking puso. Kaya alam nyo, mga young people, mahirap paglaruan ang pag-ibig. Amen, wag na wag niyong paglaruan ang pag-ibig, mga kapatid. Kaya 5.5 years, nung naghiwalay kami, mga kapatid, napakasakit. Amen, hallelujah. Parang ayaw ko na, mga kapatid, umibig. Parang ayaw ko na, mga kapatid, praise the Lord, magmahal pa. Parang ayaw ko na, mga kapatid, ang mga babae. Parang ang tingin ko lahat ng mga babae na katulad nyo, manluloko. Hello? Amen. Kasi pinagpalit ako sa hindi mananampalataya. Okay lang sana kung mananampalataya dahil tanggap ko. Kasi hindi siya mananampalataya. Amen. Alam niyo mga kapatid, praise the Lord, may kaibigan ako na babae na sa Manila, nagtatrabaho, tinawagan ko. Sabi ko sa kanya, pwede ba akong pumunta dyan? Kailangan ko ng comfort. Amen, yung babae na yon, inopen ko po yung aking problema, ang aking broken heart. Praise the Lord, mayroon siyang encouragement sa akin na word na binitawan. Ang sabi niya, Brother Don, hallelujah, ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Darating na lang yan, bigla na hindi mo namamalayan. Yun yung word niya, ang ganda. Brother Don, sabi niya, pag-ibig ay hindi hinahanap. Darating na lang bigla yan, praise the Lord, at mararamdaman mo na lang. Praise God, itinatak ko sa isipan at puso ko. Alam niyo yung tao na nagsabi na yon, siya, Sister Rosas. Siya ang napangasawa ko. Siya ang nagiging kabiyak ko. Hindi ko siya inanap. Naramdaman ko na lang na siya pala ang ibinigay ng Diyos na kabiyak ng aking puso. Amen. Alam niyo kung hindi ako nag-move on, nanatili ako sa ex ko, natili ako sa past, siguro matandang binata ako ngayon. Hello. Pero salamat, hallelujah, na mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Kaya tandaan mo, if God ends a season for you, it's not rejection. God is not rejecting you. God is, hallelujah, redirecting you. Ridinadirect ka lang ng Panginoon. Akala mo, yan na ang pinaka-the best. Pero mayroon palang mas best na inihanda para sa iyo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya kung mayroong time na hininto ng Diyos yan at napasakit, manalangin ka lang kung anong susunod na direksyon ng Diyos sa buhay mo. Can we clap our hands to the Lord? Amen. Hallelujah. Sometimes, tayong mga tao, gusto natin lahat instant. Come on, andyan ba kayo? Amen. Kaya napansin nyo ngayon, praise the Lord, ginagawa nilang mabilis lahat. Amen. Na parang instant na lahat. Hello? Amen. Parang instant lahat. Pero sometimes, mga kapatid, praise the Lord, ang Panginoon, hindi siya ganon minsan.
Gusto ko lang sabihin na hindi siya ganon. Ang Panginoon, mayroong time na dinidelay niya yung mga bagay na gusto natin. Hallelujah. Ito yung pag-usapan natin sa pangalawa. Your delay is not denial. Amen. Hallelujah. Madalas, mga kapatid, kilos ang Diyos habang tayo naghihintay ka, kumikilos ang Panginoong Diyos. Habang nalulungkot ka, akala mo hindi kumikilos ang Panginoon, siya ay kumikilos. Pag nasaktan ka, akala mo pinabayaan ka na ng Panginoon, inabandon ka na ng Panginoon, nagkakamali ka. Habang nalulungkot ka, habang nasasaktan ka, habang naghihintay ka, habang nagluluksa ka, habang umiyak ka, kumikilos ang Panginoon. Akala mo lang hindi siya kumikilos, pero siya ay kumikilos. At habang tayo'y naghihintay, nagluluksa at nalulungkot, napansin nyo na mayroon pong hinuhubog ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen. Hinuhubog ang Panginoong Diyos yung pagkatao natin. Hinuhubog ang Panginoong Diyos yung pag-uugali natin. Hinuhubog ang Diyos yung puso at isipan natin. Hinuhubog ang Diyos, mga kapatid, yung pananalita natin. Hinuhubog ang Diyos ang buhay natin. Dahil pag dumating ang oras at season na ibibigay na ng Panginoong Diyos, yung pinagpipray mo, hinihingi mo, dinidesire mo, handa ka nang tumanggap at handa mo nang itong mamahalin. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Amen. Alam nyo, ang isang binhi, amen, na nakabaon sa lupa, ay tila patay na. Tila yung binhi na yon wala ng buhay. Ngunit, hindi mo napapansin, hindi mo nakikita habang nasa loob ng lupa, mayroon palang unti-unting paglago na nangyayari sa ilalim ng lupa. Unti-unti pa lang may tumutubo sa ilalim ng lupa. Mayroon palang unti-unting sumisibol sa ilalim ng lupa na ito'y tutubo, amen, nalalaki, amen, namumulaklak at magbubunga. Minsan, mga kapatid, praise the Lord, ibinabaon at inilalagay ka sa madilim na lugar ng ating Panginoong Diyos na buhay. Are you listening? Sinasabi ko na marami sa atin nakaranas nito, na dumating tayo sa time na parang nilagay tayo ng Diyos sa napakadilim na lugar, na wala kang kasama, na akala mo wala nang nangyayari, wala nang pag-asa. Napakahirap, napakalungkot, napakadilim yung ayong kalagayan at sitwasyon na kung saan doon ka pinadaan ng Diyos na buhay. Hallelujah. Pero makinig ka. Hallelujah. Hindi ibig sabihin habang dumadanas ka sa malalim at madilim na sitwasyon sa buhay mo, hindi ibig sabihin walang pagkilos ang Panginoon. Hallelujah. Tandaan mo, maraming pangako ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay, na anuman ang pagdaanan natin, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen. If you go to hell, hallelujah, I was there. If you go to heaven, I was there. Kung ikaw ay nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng lupa, nasa langit, nandun ako. Hallelujah. Ibig sabihin, pag dumadaan ka sa madilim na lugar, kasama mo ang ating Diyos na buhay. Amen. Huwag mong sabihin na walang ginagawa ang Panginoon. Sabihin natin lahat, mayroon. 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 Hallelujah. And believe me, iba't ibang pinagdaanan natin. Yung pinagdaanan ko, iba yung pinagdaanan ni brother. May similar man, pero hindi ganun ang sitwasyon. Yung pinagdaanan ni sister, iba rin yung pinagdaanan ni nanay. Iba rin yung pinagdaanan ng mayang people. Iba't iba ang pinagdadaanan natin. Kung hindi ka pa dumaan sa mga ganitong pagsubok, hintayin mo. Whether you like it or not. Dadating yan. Dadaan ka yan.
Bakit? Dahil mayroon siyang gustong baguhin. Gustong hubugin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Gusto ng Panginoong Diyos na mayroon kang matutunan sa mga problema at mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Amen. Hello. Praise the Lord. Like si Joseph. Sabi natin lahat, Joseph the dreamer. Si Joseph the dreamer. Hindi po basta-basta ang pinagdaanan ni Joseph. Grabe ang pinagdaanan ni Joseph. Hallelujah. Trinaydor siya ng kanyang mga kapatid. He traited his brother. Amen. Hallelujah. Hinulog sa bangin. Amen. Binenta sa mga, hallelujah, mga komersyante, sa Tagalog, mga businessman. Amen. Pinagnasaan ng asawa ni Potiphar. Amen. Nakulong sa kulungan bago siya naging governor sa Egypt and live in the palace. Pero napansin nyo, lahat na nangyari sa buhay, praise the Lord, ni Joseph ay may purpose at may plan ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Amen. Kaya lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon, amen, or sa buhay natin, may purpose ang Panginoong Diyos na buhay. Dahil ang sabi po ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that were called according to His purpose. May plano ang Panginoong Diyos. May purpose ang Panginoong Diyos sa lahat ng pinagdaanan mo o pagdadaanan mo. Amen. Mayroon siyang magandang inihanda para sa iyo. Kailangan mo lang mapagdaanan ito. Kailangan mo lang mapagtagumpayan ito. Kailangan mo lang labanan ito. Huwag kang bibitaw. Huwag kang atras. Huwag kang susuko. Lumakad ka lang. Hallelujah. Paharap. Magpatuloy ka lang. Dahil pag natapos lahat ng ito, masasabi mo, the Lord is good, the Lord is great, and God is great and greatly to be praised. Come on, clap your hands to the Lord. Bigyan mo ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, sige. Ipalakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Yes. Don't mistake silence for absence. God may be quiet, but He's still in control. Hallelujah. Alam nyo, may mga time, gusto mong umiyak, parang hindi ka makayak. May mga time, hinahanap mo ang Panginoon, hindi mo mahanap. May mga time na gusto mong makareceive ng Holy Ghost, hindi ka makareceive ng Holy Ghost. May mga time na gusto mong maramdaman siya, hindi siya nagpaparamdam. May mga time na ganyan, na feeling mo, napaka-silent ang Panginoon, napakatahimik ang ating Panginoong Diyos na buhay. Pero tandaan mo, when God is silent, amen, hindi ibig sabihin, absent ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kailangan, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, na pag ang Diyos ay tahimik, mga kapatid, hallelujah, He is in control. Kontrolado niya lahat. Hallelujah. Naalala niyo mga kapatid na nagpaalam si Satanas sa ating Panginoon na subukin si Job? Hello? Sabi ng Panginoon, sige, subukin mo si Job na anak ko kung gaano siya katapat. Lahat gagawin mo. Pero mayroon lang isang hindi mo dapat gagawin. Huwag na huwag mong kukunin ang kanyang buhay dahil ako ang may karapatan sa kanyang buhay. Amen. At alam natin, matindi yung pinagdaanan ni Job. Hello? Matindi yung pinagdaanan ni Job. Nawala ang kanyang maari-arian. Nawala ang kanyang maalagang hayop. Amen. Namatay ang kanyang manak. Nawala ang kanyang maalagad. Tinakwil ng kanyang asawa. Amen. Iniwanan ng kanyang asawa. Kaya sometimes, matid, yung katapatan natin na misinterpret nila yan.
Sa katapatan natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan hindi tayo naunawan. Maraming maumalis, maraming lumalayo sa atin. Amen. Pero maging tapat ka lang. Dahil after all, amen, hallelujah, na napagtagumpayan ni Job po yun. Amen, hallelujah, pinalitan ng Panginoong Diyos ang mga nawala sa kanya. At sabi ng Bible, dinoble pa. Yung mga alagang hayop niya, mga kapatid, dinoble po ng Panginoong Diyos na buhay. Amen, hallelujah, kanyang malingkod, dinoble ang Panginoon. Yung mga nawala niyang anak, mga kapatid, dinoble ang Panginoon. Isa lang ang hindi dinoble ng Panginoon, yung asawa niya. Hindi po yung dinoble ng Panginoon. Amen. Kaya ang ibig sabihin, pag tahimik ang Panginoon, kontrolado pa niya lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sige, dagdagan natin ang ating palakpak. Hallelujah. Amen. Kaya kung gusto mo, praise the Lord, hallelujah, na ang Diyos muli ay mag-intervene sa buhay mo at kikilos. May mga bagay na kailangan mong i-let go. Sabihin natin lahat, i-let go. You need to let go so you can grow. Amen. Sabihin natin lahat, let go so you can grow. Amen. Marami tayong i-let go para tayo po ilalago. Hindi po tayo lalago kung hindi natin binibitawan ang ating may nahawakan. Hallelujah. Because God is trying to upgrade your life, but you're still trying to hold the old version. Amen. Hindi ka lalago. Amen. Hallelujah. Hindi ka magbabago. Amen. Kung patuloy mo itong hinahawakan, kailangan mong umalis. Amen. Hallelujah. Kailangan mo itong bitawan. Kailangan mo itong i-release. Hallelujah. Because when you release what behind you, you make room for what's ahead. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mo, mga kapatid, praise the Lord, talikuran yon. Kailangan mong mag-move on. Kailangan mo itong bitawan, mga kapatid, para ikaw ay lalago. Alam mo, mga kapatid, kung ano yung mga bagay na humahad lang sa paglago mo spiritual. Alam mo kung ano yung dahilan, praise the Lord, sa paglago. Amen, hallelujah. Ang umahad lang sa paglago ng church na ito. Amen, alam mo po yan. Kaya lahat na alam natin, mga kapatid, na humahad lang sa paglago natin. Yung paglago natin sa relasyon natin sa Panginoon. Paglago mo sa relasyon mo sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Sa paglago mo, praise the Lord, ng relasyon mo kay your brother, kay your sister sa church. Amen, alam mo yan. Kailangan mong i-let go. Alam mo kung ano ang bumabalot sa'yo. Alam mo kung ano yung stronghold, amen, na bumabalot sa'yo. Sa umagang ito, sa altar, mamaya, kailangan mong isurrender yan. Kailangan mong ipag-pray yan. Kailangan mong sabihin sa Panginoon, Lord, alam mo kung ano ang humahadlang sa akin. Amen. At alam nyo, kung may nakakalaman yun, ikaw lang mismo. Mayroong kapatiran sa Ilocos. Buong pamilya sila naglilingkod sa Panginoon. Amen, naglilingkod sa Panginoon. Tapat itong pamilyang naglilingkod. Every Sunday, nagsisimba sila. Amen. Lahat na gawain, nandun yung nanay, nandun yung tatay, nandun yung anak. Amen. Pero alam nyo, hallelujah, may time na inireveal ng Panginoon, hallelujah, na yung tatay may tinatago. Andyan ba kayo? Amen. Tinakbo nila sa ospital. Yung anak, hallelujah, nagkaroon po siya ng TB sa baga. At yung doktor, tinanong yung asawa. Sabi niya, yung asawa mo ba nagsisigarilyo? Hindi po, Dok. May kasama ba kayo sa loob ng bahay na nagsisigarilyo? Wala po, Dok. Meron ba kayong kapitbahay na nagsisigarilyo? Wala po, Dok. So nagtataka yung doktor kung bakit nagkaroon ng sakit sa baga yung anak nila na 9 years old.
Hello. Amen. Yun pala, yung tatay, na hindi alam nung nanay, hindi alam ng kanyang may bahay. Hallelujah. Nilalak niya yung kwarto, nagsisigarilyo doon. Nagtatago. Pumupunta sa CR, nagtatagong nagsisigarilyo. Pumupunta sa likod ng bahay, nagsisigarilyo. Hindi niya alam na amoy ng bata. Yung bata mahina po ang kanyang baga, kaya nagkaroon po siya ng, hallelujah, sakit sa lungs. Come on, andyan ba kayo? Alam mo kung saan. Alam mo kung ano yung mabagay na humaharang sa iyong paglago. Kung may nakakaalam man yan, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Minsan hindi alam ng asawa mo yan, mga pamilya mo. Ang nakakaalam lang yan, siya, ikaw, at ang Panginoon. At alam nyo, kinausap ito ng pastor. Umamin po siya. Hallelujah. Sabi niya, hindi gagaling yung anak mo kung hindi mo ititigil yan at hindi ka hingi ng kapatawaran. Alam nyo, sinamahan ng pastor, yung tatay na yon, pumunta sila sa hospital. Pinag-pray nila yung anak ng bata na yon. Humingi ng patawad sa tatay. Humingi ng patawad yung tatay sa kanyang anak. Amen. At alam nyo, instantly, pinagaling siya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Come on, your next season, hallelujah, hindi po darating yan kung hindi mo i-let go yung mga bagay na humaharang, yung mga bagay na humahawak sa'yo, yung mga bagay, mga kapatid, na ikaw lang ang nakakaalam. Amen. Kaya mayroong malaking pader na humaharang na hindi ka nakakarating sa next season of your life. Because you and God lang ang nakakalam. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Amen. We need to let go so you can grow. Alam niyo, praise the Lord, mayroon pong isang agila. Ang isang agilang ito, pag bumigat na ang kanyang pakpak o balahibo, hirap na po siyang lumipad. Amen. At unti-unting nawawala yung lakas ng agilang ito. Amen. Kaya ang gagawin ng agilang ito, lilipad siya ng napakataas, maghahanap siya ng napakataas na bundok at pupunta dun sa tuktok. Sa bundok na yon. Amen. Hallelujah, siya po'y mag-isa lang. Siya lang, wala siyang kasama. At ihintayin niya ng kanyang mga balahibo ay malalaglag. At yung kanyang mga balahibo na hindi malaglag, tinutukan niya ito isa-isa. Kahit masakit, kahit mahirap, tinutukan niya ito. Kahit minsan nagkakasugat na, kailangan niya tanggalin lahat ng kanyang balahibo at pakpak. Amen. Dahil pag siya'y nakalbo, mayroon pong mangyayari. Amen. Unti-unting tutubo ang kanyang balahibo at pakpak. Amen. Hello. Unti-unting lalaki ang kanyang balahibo at pakpak. At nararamdaman niya, unti-unting bumabalik yung lakas niya. Na parang yung lakas niya nung siya'y binata at dalaga. Unti-unting mayroon siyang mararamdaman na fresko sa kanyang katawan. Unti-unting bumabalik ang lakas ng agilang ito. Pero kung titignan natin yung proseso na kanyang ginawa ay napakahirap. Siya po ay mag-isa lang doon. Hallelujah. Siya po ay walang makain. Amen. Hallelujah. Siya po ay naghihintay ng matagal na panahon para, hallelujah, tutubo ang kanyang balahibo.
Wala siyang kasama. Walang nag-encourage sa kanya. Walang tumatapik. Walang encouragement words na kanyang maririnig. Tuwing gabi, mag-isa lang siya doon. Umaga, tanghali siya lang. Wala siyang makakasama, mga kapatid. Pero nung ito'y tumubo na ang kanyang balahibo at bumalik ang kanyang pakpak, siya ay lilipad ulit sa pinakamataas na lugar para makita niya ang napakagandang likha ng Diyos at wala na yung hirap, wala na yung pagod, wala na yung nag-iisa siya. Amen. Siya po ay babalik na katulad nung siya'y malakas. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, hallelujah. Our life is like an eagle. Ang buhay natin ay patulad ng isang agila that sometimes we must leave behind what is old, harmful, or not longer useful so that we can become stronger, wiser, and better person than before. Amen. Ang buhay natin parang isang agila na minsan, mga kapatid, kung sino pa yung inaasahan mong makatulong sa iyo, yun pang hindi tumulong. Yung minsan, yung inaasahan mo pang magbigay, yun pa hindi nakapagbigay. Minsan, naasahan mong mag-encourage na tapik sa iyo, parang iniwang kang mag-isa. May mga time na nag-iisa tayo. May mga time na malungkot tayo, na may mga time na parang ayaw na nating manalangin, maglingkod, pumunta sa church. May mga time na nanghihina ka, may mga time na nalalamig ka, na may mga time na kahit sarili mo nga hindi mo naunawaan. Na kahit sarili mo na, kinausap mo na parang sinasabi mo, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito na ang aking nararamdaman? Amen. Pero alam nyo, pinapadaan ka ng Diyos sa sitwasyon na ito dahil gusto niya matanggal yung old man na yan. Gusto, hallelujah, tanggalin ng Panginoon at iiwan yung mga harmful, hallelujah, yung mga unuseful na bagay, praise the Lord, para ikaw ay palalakasin ng Panginoon. Yes, ang church na ito, UPC Alaminos, Laguna, hallelujah, naniniwala ko, amen, ng UPC Alaminos, Laguna, 22 church anniversary. Mahigit 2 dekada na ang pinagdaanan nyo. Amen, naniniwala ako ng church na ito, marami nang pinagdaanan. I said, marami nang pinagdaanan. Amen, at alam nyo, napakaganda ang inyong team. Groweth, fitly framed together. Ang ibig sabihin ng ito, mga tid, groweth, fitly framed together. Ang ibig sabihin po yan ay katulad ng isang structure. Literal na structure. Amen, nakatulad itong building na ito na mayroong pong poste. Na may nakakonect, praise the Lord, na beam. May nakakonect na trusses. May mga nakakonect na floor, mga kapatid. Mayroong bakal sa loob yan na hindi nakikita. May hollow blocks, may simento. Pero kung titignan natin na pag-connect po ito, kaya ang structure na ito ay napakatibay. Come on, yung mga nagtrabaho dito, ang ganda yung trinabaho nyo, pinatibay nyo ng gusto. At sabi nga ni Pastor June at Ma'am, hallelujah, kanyang may bahay na mayroon pang nag-architect dito. Kaya masasabi ng instructor na ito ay matatag at matibay na kung mayroong lindol na darating, hindi po basta-bastang nagigiba at bumabagsak. Kung may malakas na bagyo, hindi basta-bastang lumilipad ang mabubong at yero. Bakit? Ang structure na ito ay napakatibay. Yan ang ibig sabihin ng groweth, fitly framed together. Hindi pa tapos ang church nito, Pastor June. Parang nasa phase 2 pa lang tayo. Di ba may phase 1?
Phase 2, may phase 3, wala pang bubong. Hallelujah. Wala pang aircon. Hallelujah. May phase po yun, hindi pa tapos. Hallelujah. Are you ready? Andyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Gusto mo bang makita yung mga kapatiran na hindi pa gutom? Pwede nyo bang ipalakpak ang iyong kamay? Hallelujah. Sambahin ang Diyos na buhay. Come on. Hallelujah. Ang hirap mangaral kung ang tiyan ang kalaban. Kung gutom yung tiyan, mga kapatid, ang hirap kumilos ang Panginoon. Sabi ng Bible, Spirit indeed is willing, but the stomach is weak. Gutom na yung tiyan natin, ang hirap. Pero wag muna nating isipin yung bituka natin. Isipin muna natin na tayo mabusog ng salita ng Diyos sa umagang ito. Isipin muna natin na tayo mapalakas. Isang beses lang ang church anniversary. Dapat magpakapuspos tayo. Dapat mabusog tayo sa salita ng Diyos. Sige, palakpak mo ang iyong kamay sa Panginoong Diyos na buhay. Amen. Grow it fitly framed together. Hallelujah. Sa spiritual na kahulugan. Are you ready? Amen. Ang spiritual na kahulugan sa temang ito. Hallelujah. Ang mga mananampalataya at sa church na ito, mga kapatid, ay parang gusali. Hello, I said, parang gusali na katulad nito. Amen. Na ang sentro, sa church na ito, hindi po tao. Hindi ako. Hindi si Pastor June Santos. Hindi yung mga leader. Hindi yung mga musician. Ang sentro sa church na ito at mga mananampalataya sa church na ito, walang iba kundi si Jesus Christ. Come on! Kung si Yesu Cristo ang sentro sa iglesyang ito, matatag, matibay, hindi basta-basta bibigay. Kahit maraming pagsubok, kahit maraming trials, kahit maraming against sa church na ito, hindi natatalo ang iglesyang ito, mga kapatid. Kaya kailangan si Jesus Christ ang gawin nating sentro sa iglesyang ito. Dapat ang pamilya natin, gawin natin si Jesus ang sentro sa ating pamilya. Dapat ang buhay natin, gawin natin si Jesus ang sentro. Ang ating ministry, dapat si Jesus ang sentro. Alam niyo, nung mga bata kami, mayroon kaming awit, ang ganda. If Jesus is in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Alam niyo, praise the Lord, kung yung pamilya mo, gawin mo si Jesus ang siyang sentro, masayang pamilya yan. Kung ang church na ito, gawin mo na si Jesus ang sentro, masaya ang iglesyang, ng UPC Alaminos. Pag ang yung ministry mo, gawin mo si Jesus ang sentro, masaya ang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Walang pagod, walang hirap, kahit anong sabihin nila, pag si Jesus ang dahilan sa paglilingkod natin at siya ang pundasyon natin, nagiging matibay ang ating pananampalataya. Amen. Kaya encourage this church. Are you ready? Malapit na akong mag-end. Hallelujah. So encourage this church. Walk into your next season. Sabihin natin lahat, walk into your next season. Hallelujah. Amen. The next season would not come to your chair. You got to walk into it. When the Israelites left behind Egypt, or left Egypt, they had to walk through the Red Sea before reaching the Promised Land. When you move, andyan ba kayo? When you move, can we shout, when you move, there is miracle.
there is miracle. Hallelujah. Yung isang church na pinapastoran namin, doon kami nag-church sa old barangay hall. Alam natin yung mga old barangay hall, masikip lang, maliit lang. Nag-lockdown, ang binigay lang po ng mayor namin doon na magsisimba every Sunday, 20. So that time, mga kapatid, umaabot na kami ng 80 plus. Amen. Before lockdown. So pag sinabi nating 80, pag 4 Sundays, tagti 20 lang ang makapagsimba sa isang linggo. So in short, isang kapatiran, isang beses lang makapagsimba sa isang buwan. Amen. Alam niyo, umiyak yung puso ko. Kayo din siguro. Gusto niyo bang makita si brother once in a month lang? Ang lungkot nun. Kasi ang saya na nakikita natin ang bawat isa. Pag wala nga si brother alam mo kung saan nakaupo si brother. Kaya sorry sa inupuhan namin, alam namin may nakaupo dyan, hiniram namin yung upuhan nyo. Alam ko may nakaupo talaga dyan. Pero hindi na kayo nakaupo, sorry hiniram namin yung upuhan mo. Ngayon lang Sunday. Di ba alam natin kung sino yung absent, sino yung wala, dahil mayroong talaga kayong lugar kung saan kayo nakaupo. Kaya pag wala sister, wala si brother, wala nanay, tatay, nalulungkot tayo. Nakakaramdam tayo ng bakit wala siya. Normal yun because we are one body. The body of Christ. Amen. Ang iglesia ng Diyos katulad ng katawan. Isipin mo pag wala yung, ang tawag dito? Hilalaki, pag wala, makakaramdam ka talaga ng lungkot. Wala. Amen. Kaya, once in a month lang namin makikita yung mga kapatiran sa church. Brad. Kaya sabi ko, hindi maganda to. I call a meeting and we prayed. Sabi ko sa mga leaders natin, maghanap tayo. Maghanap tayo ng place na malaki na makapagsimba tayo lahat. Naghanap kami ng school. Walang tumanggap sa amin. Naghanap kami ng hotel kahit mahal na. Wala. Function hall, wala. Kasi takot sila. Baka sila'y mahawaan sa COVID. Amen. Pero ang sabi ko sa mga kapatiran, kailangan natin mag-fasting. 1 week fasting and prayer. Yung 1 week na yun, interval. May nagpapasting Monday, Tuesday, Wednesday. Fasting tayo. Sabi ko, ang focus lang natin, place of worship. Place of worship. Amen. Naghanap po kami sa Sito Batak. Walang tumanggap. Maraming bakante, walang tumanggap. After 1 month na nagpipray, nagpapas po kami. Kaya I believe there's power in fasting and prayer. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, praise the Lord, ang nangyari. May uncle, Sister Rosas, may bahay, na mayroon pong nandun sa Hawaii, na mayroon siyang church dun sa Barangay Magnuang, Sito Batak. Napakaluwang, mga tid ang kanyang area, more than 2,000. May building, may upuan, kompleto. Alam niyo po yun, yung pastor na inilagay niya doon. Amen. Taga Ilocos Sur. Every time na sila'y papasok sa Ilocos Norte para mag-minister sa church na yon, sinisingil sila ng swab test na 15,000. Dalawa sila, 30,000. Di ba nung unang swab test, napakamahal pa? 15,000. At alam nyo, hindi kaya ng church na isolder yon. Kaya yung church na yon nagsara for 8 months. Walang nagsisimba. Walang pastor na nandun. Amen. At alam nyo, praise the Lord, nung time na nag-give up kami, nung time na wala na kaming pag-asa, nung time na parang ayaw na namin, mga kapatid, praise the Lord, tumawag po yung uncle niya. Ang sabi niya, Rosas, Pastor Don, may church akong pinatayo sa Barangay Magnuang.
Puntahan nyo, tignan nyo. Kung gusto nyo, gamitin nyo yon, walang bayad. Amen. Free kayong gagamit doon. At alam nyo, mula 2020, October, hanggang ngayon, nandun po kami. Wala kaming binabayaran. Ang luwang ng parking, ang ganda ng church, mga kapatid. At malaya kaming naglilingkod sa Pinoon. Ang lahat ng kapatiran, nakakapagsimba na sila lahat. Walang social distancing, mga kapatid. At hanggang ngayon, lumalago ang gawain ng Diyos sa lugar na yan. Amen. Hallelujah. Church, kung hindi ka mag-move on, hindi ka kikilos, walang miracle na mangyayari. Because a car in parking area cannot move no matter how hard you press the gas. If you want to move, release the handbrake. Shift it into Primera. Para tatakbo yung sasakyan na yan. Kahit tapak ka ng tapak sa kanyang accelerator, kung naka-handbrake, naka-neutral, hindi gagalaw yung sakyan na yan. Hindi. Tatakbo sakyan na yan. Amen. Alam niyo, maraming mga mananampalataya na ganito. Hallelujah. Gusto nila yung bagong direksyon ng Diyos sa kanilang buhay. Gusto nila yung kalooban ng Diyos ang masusunod. Gusto nila yung plano ng Diyos ang masusunod. Gusto nila, mga kapatid, hallelujah, na gusto nilang i-direct sila ng ating Panginoong Diyos na buhay. Pero still, namumuhay sila sa dati nilang buhay. Namumuhay sila sa old path, na namumuhay pa rin sila sa nakaraan. Amen. Doon pa rin sila nabubuhay. Church, kung dumaan ka sa panahon ng pagsubok, kahirapan, sobrang sakit, na maaring, mga kapatid, praise the Lord, yun ay next season at panahon ng paghilom, paglago, at kagalingan. At mayroon pong bagong opportunity. Kapatid, kaibigan, huwag manatili sa nakaraan. Huwag kang manatili sa nakaraan. Magtiwala ka sa ating Panginoong Diyos na buhay. Habang ikaw ay sumusulong, minsan yung pagsulong nakakatakot eh. Nakakatakot talaga yung pagsulong at pag-forward. Amen. Pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Iwanan ang lahat ng mga bagay na humadlang sa iyong paglago. Lumakad tayo na tapat na maglingkod sa Diyos na buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. Pastor, napakahirap mag-move on. Totoo po yun, naranasan ko. But listen for this. You've cried long enough. You've waited long enough. Now, walk into your next season. Because God is saying, the verse, the text that we read, behold, I will do a new things. Maraming gagawin ng Panginoon. Because the same God who brought you through the last season will bring you into this one. Amen. And my old season prepared me. But my next season will promote me. Inihanda ka ng Diyos ang iyong lumang panahon o season. Ngunit ang iyong bagong o susunod na panahon or season ay prinopromote ka ng ating Panginoong Diyos na buhay. And before I end, bago ako mag-close, kung mayroon po ditong mga kapatiran
na yung pakiramdam mo ay season of abundant, manatili kang tapat sa Panginoon. Huwag kang tatalikod. Huwag kang atras. Manatili kang tapat. Magpatuloy ka sa Panginoon. At ito ang lagay mo sa puso't isipan mo. Huwag kang magmayabang. Huwag kang magmataas. Dahil anuman ang dinadanas mong pagpapala ng Diyos or pagpapala ngayon, ito ay lahat galing sa ating Panginoong Diyos na buhay. Wala tayong dapat ipagmamatas, pagmamayabang. Lagi nating i-glorify ang ating Panginoong Diyos na buhay. Alam nyo, if your season today ay abundant, make sure na mas lalo ka pang maging faithful at mainit sa paglilingkod sa Panginoon. But listen, if your season, kung ang panahon mo ngayon ay napakatindit, napakahirap, na mayroong mga dumadaan dito sa depression, fear, doubt, anxiety. You feel that you are betrayed to your loved ones, your brother, sisters. You are victim. You are full of hurts sa iyong puso, sa iyong isipan. Na parang napakahirap. Na parang sinasabi mo, kailan kaya matatapos ito? Itong problemang ito, kailan kaya matatapos? Itong karamdaman na ito, kailan kaya matatapos? Itong sitwasyon na ito, kailan kaya matatapos? But remember the message of the Lord this morning. Get ready for your next season. Tayo po tumayo lahat. Pwede ko bang hingiin lahat? Pumunta tayo dito lahat sa altar. Kahit yung mga nasa labas, hallelujah, pwede ba silang pumasok? This is a church anniversary. Kung nandito yung pamilya mo, dalhin mo yung pamilya mo sa altar. Sama-sama kayo. By family, maghawakan ng kamay. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng iyong pamilya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa umagang ito. Hindi ko alam. When Pastor June called me, Pastor Don, pwede ba ikaw ay maging guest speaker namin sa 20th church anniversary? Hindi ako nagdalawang isip. Hallelujah. Hindi ako nagdalawang isip na nag-oo. Nung ako'y nagpipray sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano bang maganda mong mensahe? God will give me a message about get ready for your next season. Sige, taas mo yung kamay sa Panginoon. Hallelujah, huwag kang bahiyang lumapit sa Panginoon sa hapong ito. Huwag kang mahiyang sabihin sa Panginoon ang iyong pinagdadaanan. Huwag kang mahiyang sabihin sa Panginoon ang iyong karamdaman, ang iyong problema, ang iyong pangangailangan. Buksan mo yung bibig. Hallelujah, buksan mo yung bibig. Nandito ang Panginoon. Hallelujah. Nandito ang Diyos na buhay. Kumikilos siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Pwede ba nating invite ang Panginoon Diyos sa buhay natin?
Come on, if you want that the Lord is moving your life, hallelujah, just open your mouth. Hayaan mo ng iyong bibig sumamba sa Panginoon. Hayaan mo yung dila magpuri sa Panginoon. Hayaan mo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, siya ang magpapuno, pupuno sa iyo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Sige, come on, open your mouth. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The Holy Ghost is here. The Holy Spirit is moving in our life right now. Yes, come on, brother. Come on, brother. Alam ng Diyos ng iyong pinagdadaanan. Come on, sister. Nakikita ka ng Panginoon. Come on, mayroong pinapalakas ang Panginoong Diyos sa oras na ito. Come on. Hallelujah. Come on. Buksan natin ang ating mga bibig. Sige, taas mo ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sige, magsalita ka. Sige, magsalita ka ng iba't ibang wika. The Spirit of the Lord is here. Come on, sister. Get ready for your next season. Come on, brother. Get ready for your next season. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, the Spirit of the Lord is here. Yolo como ya sakaya la sakaya. Yala kamaya sikia la sakaya. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Sige, come on, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. It's time. It's time to move on. It's time. Hallelujah. Praise God. Get ready for the new chapter of your life. Hakatalarabasandarahaya. Oh God, hallelujah. Sige mga kapatid, get out of your comfort zone. Get out of your shell. Hallelujah. Hallelujah. God wants us to move. God wants us, hallelujah, to get ready. Hallelujah. Yes, come on. Just answer the call of God. Just answer what God is telling you right now. It's time to get ready. To get ready. Matagal ka na pinahihirapan. Matagal ka na, hallelujah, ng kahapon. Hindi mo maiwanan. But I never went up. Hallelujah! Yes, 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 yes! Yes, 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 yes! Come on, claim it! Come on, claim it! Come on, claim it! When I went through the fire, you were Get ready for your blessing! Get ready for your healing! on time, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Woo! Oh, good. Hallelujah. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Hallelujah. Success is waiting you. Success is waiting you. True God, I worship you. Hallelujah. There was also once, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right beside me. You were always on time. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessing is just beyond your reach. Blessing is just beyond your reach. Healing. Healing is possible. Success is beyond your reach. Just get ready. Hallelujah. 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 Oh, God. Hallelujah.
Hallelujah. Get ready. We must move on. We must move on. A child must be willing to put away. Hallelujah. Kailangan ating iwanan bilang bata ang mga ating kamusmusan. Let's get rid of our immaturity. It's time. This church is no longer a child. Let us put away every childish things. Let us lay aside every sin that crippled us. And let us go on and get ready. Hallelujah. 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 Yes. Get ready for a new season. Get ready for a new chapter. Just be willing and prepare your hearts for the coming of new ones, for the new things that is coming your way. Maraming beses na nating narinig na ang Diyos ay laging may bago sa ating buhay. But now, we have to answer the question, are you ready? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, Panginoon! Handa na po ako! Handa na po ako, Panginoon! Hallelujah! Sige, mga anak ng Alaminos! Prepare ye the way of the Lord! Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Don, to that heartwarming message today. The Lord is commanding us to move on. Just as what He says to Joshua in chapter 1. When the time was Moses was already dead, the Lord said to Joshua, my servant Moses was already dead. At si Joshua po, mga kapatid, inutusan ng Panginoon, let go of yesterday.
Because as I am with Moses, I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Just be strong. Just be strong and be of good courage. And the promise of God, I will bless you. At sino mang kumalaban sa'yo, ako ang kanilang magiging kalaban. I will fight for you. Gaano ba nagtuntungan ng iyong paa? Gaano ba kalawak ang marating ng iyong panyapak? Ibibigay ko sa iyo. And Joshua said, Lord, give me this mountain. Just move on. Don't let the shadow of Moses be upon you. Because I will do great and mighty things before you. At alam natin si Joshua po ang isang nakapasok sa lupang Ama. And by this time, as what God promised to him, His promise to us is the same. Hello? Just be ready. Be ready to the new season of your life. Palakpakan natin ang ating. Tayo nagpapasalamat kay Pastor Don, kahit nagsay galing sa malayong lugar. Hallelujah. But the blessing of God. Amen. Praise the Lord. Everybody say, God bless you, Pastor Don Castillo. And by this time, bago po tayo mag-lunch, nais ko lang pong i-appreciate ang ating pastor, to recognize him. Galing pa sa malayong lugar. Amen. At natin siyang pasalamatan at bigyan mga kapatid ng appreciation. Pastor Don, we'd like to present to you this plaque of appreciation presented to Pastor Donald D. Castillo in grateful recognition of your invaluable ministry, inspiring leadership and faithful dedication in sharing the Word of God during our 22nd church anniversary celebration. Grow it, fitly framed together, June 7, 2026. Host Pastor, Pastor Jun Santos. Pastor, God bless you, Pastor. Oh, come on. You're almost welcome. Praise the Lord. At gusto ko rin pong tawagin si Sister Nina kung pwede na po. Okay na? We also want to acknowledge our church leaders celebrating our 22nd anniversary. Just a simple token. Maliit na bagay lang po ito mga kapatid, pero yung amen, kaluwalhatian ng Panginoon. Okay. So tawagin ko po ang lahat ng departmental leaders, from Brother Nel, from Sister Cel,
Sister Lolit, at kailan po mga kapatid na atin pong Sister Lolit, Sister Rosel, sino pa ba? Sister Millet, Brother AJ. Okay? Sige po. Pwede pong pakisaglit lang po. Brother EJ. Okay. Una po si Brother Janel. This recognition. Amen. Babasahin pa. Hello mga kapatid. Inaanyayahan ko lang po ang lahat ng leaders. Nais po namin kayong i-appreciate sa isang maliit na bagay na ito po ay galing sa aming mga puso. Si Brother Nel, Sister Kim, Brother Angelo, Sister Sel, si Brother EJ, si Brother AJ, si Sister Shane, si Brother Bart, and Sister Glo. Sister Rhea, wala siya ngayon, nasa Japan siya ngayon. Sister Rachel, Sister Millet, Sister Lolit, and Sister Rosel. Makipila na lang po lahat dito. Okay, lahat po ng leaders yung tinawag ko. A minute lang mga kapatid, naguguluhan si Pastor June.